Mga kaigsuonan, mga kahigalaan, kumusta? Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, musulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa gi-sponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Pastor Babreo. Gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church Alcantara Comunal Tibungco, Davao City, Grace Christian Church Chadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church Tugwak Libwak, Babak Island Garden City of Samal, Grace Christian Church Ula Los Amigos, Davao City, Grace Christian Church Overview Ilang, Davao City, ug bisan man sa Grace Christian Church New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Gabi-abi usab kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike News. Uban sa iyang maabi-abihon nga mga personnel, DJ Will, DJ Ga, o DJ Glenn. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, kauban ni Pastor Ruel Galio. Magaingon ang Diyos magauban ka natong tanan. Buino adto kita karon sa pagbasa sa Hebrehanon 4:12 ug 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Kay magaadto kita sa pagampo. Amahan mo nga Diyos, niningatak na sa kahaponon. Kami magaduol diha sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami diha sa imong katuyuan, kabubuton sa among makinabuhi, sa pagsunod kanimo, sa paghatag lamang og kahimayaan sa imong ngalan. Ubani bisan man ang among programa karon nga usa ka oras ug tunga, naghangyo ako nga ikaw magatabang sa tanan nga mga positibo nga mga kaigsunan, mga magtutuo nga di pangandoy gid sa pagtubo ug sa pagtuon sa imong pulong. Tabang usab ang imong alagad. Salamat Father God sa imong paghatag kanako og dugang nga kaalam ug bisan man ang paghatag kanako og dugang kusog. Akong ginatugyan kini nga panahon nga kanimo ug naghangyo ako nga ikaw gid magatabang ka namong tanan. Ang among katuyuan nga magahatag lamang kami og pagpasidungog, pagtayog ug paghimaya nganha kanimo. Ug kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kay nag-inusara ako karon tungod kay si Pastor Ruel Galio. Ado naman siya ay bisita. Ug ado na sila mga importanteng mga lakaw. Ug busa solo sa ta karon. I just do hope nga you will bear with me. Bisan man ining usa ka oras ug tunga nga ato ang pagtuon, paguban-uban diya sa pagtuon sa pulong sa Dios. Well, nitong milabay nga Sabado atong natun-an ang human good o divine good. Isip review alang sa gitawag natong mga nagapaminaw ug bisan man sa karon pa nakasulod sa ato ang pagtuon sa human good ug divine good. Mao kini no. Timana nato nga adunay duha ka klase nga gitawag natong kaayo nga gisgutan sa Biblia. Especially sa human good ug usab sa gitawag natong divine good. Now
Ang atong mga references nini makita sa 1 Corinto 3:12 ngadto sa 15. Naghisgot sa mga klase sa mga materialis nga masunog ug mga materialis nga dili masunog. Ang masunog naghulagway kadto sa mga human good, mga tawhanon nga kusog, tawhanon nga pwersa, apan ang divine good mao katong mga materialis nga dili masunog sa kalayo. O ang iyang gisgutan dito katong wood, silver ug precious, wood, silver ug hay gold, silver ug precious stones naghisgot kato mahitungod sa mga materialis nga dili masunog. Ang wood, hay ug ang straw naghisgot sa mga pagpangalagad nga masunog. Buti pasabot nga sa Bema Seat Judgment, i-evaluate ang atong mga pagpangalagad, i-evaluate ang atong mga agi kung aduna ba kini siya ganti o wala ba. Kay moatubang man kita sa gitawag na to Bema Seat Judgment or Great White Throne, Bema Seat Judgment, nga diin moatubang kita unya sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa paghatagan sumala sa iyang mga nabuhat nining kalibutan. Now diri ato nakita sa 1 Corinthians 3:12 ngadto sa 15, gina-describe gyud diri ang klase sa pagpangalagad nga adunay ganti o klase sa pagpangalagad nga walay ganti. In fact atong basahon sa makadyot kini aron nga adunay kitay references. Okay, 1 Corinthians chapter 3. Okay, magasugod kita sa bersikulo 12 ngadto sa 15. Nagaingon din karon kung sa ibabaw nining maong patukuranan adunay magbalay og bulawan o salapi o mga bato nga hamili. Kini naghulagway mahitungod sa production sa atong pagpangalagad. Ang atong pagpangalagad nga diin pinasikad niini nga materyales, bulawan, salapi ug bato nga hamili nga kung kini agi sa kalayo dili kini siya masunog. Apan kining another tree, kining kahoy, kugon o dagami naghulagway sa atong pagpangalagad nga masunog. Buti pasabot nga pag-abot niya sa evaluation day wala kitay madawat niya na, walay ganti ka na siya. Wala siya pulos. Mga buhat ka na siya nga tawhanon. Siguro gibuhat na to ka na siya nga energy of the flesh kanang kita ang nagapangusog pag-ayos sa atong pagpangalagad o kanang nagapangalagad kita nga aduna kitay sala o mali ang atong mga motibo. So nahibaluan na to kanang mga butangan na mo produce gyud na siya og human good. So self effort no kanang nagakayod ka sa imong kaugaling mong pagpaningkamot. Dili kadtong nagapaningkamot kita pinasikad sa gahom sa balaang espiritu nga nagalihok ta sa atong kalag. Well, grabe ka trap ang pagpangalagad mga kaigsuonan. Usahay mo gawas gyud ang ato ang grabing kusog, ang atong grabing abilidad. In fact, aduna ako nakita nga daghan kay mga preacher nga grabe gyud, no? Ang energy nila murag gihurot na nila ang tanang pwersa diya sa gitawag na to og pagdala sa pulong sa Dios. Ug samtang nagawali sila, halos sayaw-sayawan kanila sa tubangan, halos singgit-singgitan kanila sa atubangan. Ug ang ilang hunahuna niya na nga nagapangalagad gid sila sa Ginoo. But ang wala masabti din mao nga ang pagpangalagad nagkinahanglan kini siya og relaxed mental attitude. Ug nga nagabuhat kita nga dili pinaagi sa atong energy, dili pinaagi sa atong abilidad, dili pinaagi sa atong kaalam ug sa atong kusog. Kundi pinasikad kini siya sa gahom sa balaang espiritu sa sulod sa atong mga kinabuhi. So usa ka
usa ka trap sa atong kaaway nga diin naga-perform kunuhay kita sa gitawag nato Christian way of life, especially sa pag wali o sa pagtudlo, apan di ay wala kita nakabantay nga naga-function kita in the energy of the flesh. O kana human good na kana siya. O kaha nagawali kita nga di aduna kita isala o mali ang atong mga motibo. So mo kanang gisgutan dinhi sa chapter 3 sa 1 Corinthians verse 12. Mao kanang gisgutan nga kahoy, kugon ug dagami. Nga pagkabutan na sa bimasit judgment, i-evaluate ka na siya. Ug kanang tanan mga sunog lamang. Ug busa mingon siya sa bersikulo 13, ang binuhatan sa matag usa makita raon niya. Well, sa madugay sa madali magkita ay raman tanini, no? Kay kung nag-expect ikaw og precious sa tao samtang nagabuhat ikaw niini nga kalibutan nan dito sa langit dili ka kaiskapo. Makita ang imuhang mga pagpangalagad kung kana ba siya tumong ba sa gitawag natog divine God o kaha na ba sa gitawag natog human God. So in fact, ang tao nag-exert yun og effort. Sobrang effort niya. O sa atong sobrang effort, wala na kita nagasalig sa gahom sa balaang espiritu. Nagasalig na kita sa atong abilidad. O para sa tao, yes, sikat ka, no? Para sa tao, maayo ka. Para sa tao, ikaw, murag bantugan ka. But hinumduman na to nga sa tubangan sa Ginoo, magkita rin unya dito. Ang tanan natong mga agi, i-evaluate kini sa kalayo, ug sa pag-evaluate nini sa kalayo, ang katong masunog, wala katoy ganti, apan ang dili masunog, mo gatong adunay ganti. Busa, nagbuhat og architectural analogy si Apostol Pablo diri sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10 hangtod sa verse 15. O diri sa verse 12, naghiskot siya sa unom ka klaseng materyales nga na-divide kini siya sa duha. Ang first 3 mo kini mga materyales nga masunog, ug ang second nga 3 naghiskot mahitungod sa mga materyales nga dili masunog. So kugon, kahoy ug dagami masunog, apan ang gold, silver ug precious stones dili masunog. Pagabot diri sa 13, ang binuhatan sa matag usa makita ra unya, kay ang adlaw sa hukom magapadayag man unya niini. Sanglit kadtong adlaw igapadayag man pinaagi sa kalayo, ug ang maong kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. So, ang tanan natong mga binuhatan, yan ang panahon na sa Bema Seat Judgment, makita og dayag dito niya sa Bema Seat Judgment. O yes, natrap lang kita, no? Usay natrap lang kita sa atong garbo, gusto kitang musikat kita, gusto natong ang mga tao mudaig nato, ug busa pinaagi sa atong kaugalingong abilidad, atong ipakita ang atong kaugalingong abilidad, ato ipakita ang atong kaugalingong murag i-promote ba nato atong kaugalingon nga ang mga tao mudaig nato. Maayo kay kita muwali, energetic kay kita muwali, taghan kitag kaalam, murag yunana ba og nabitik kita sa atong kaaway. So mao kana ang pamaagi sa atong kaaway. Unya di ay sa atong pagpangalagad, dili na pinagi sa gahom sa balaang espiritu, kundi pinagi na sa atong kaugalingong gahom. Pinagi na sa atong kaugalingong kusog, pinagi na sa atong kaugalingong abilidad, ug pinaagi na sa atong kaugalingong kaalam. Verse 14, kung mulungtad man ang bisan kinsang buhat nga natukod sa ibabaw sa patukuranan, siya magadawat og ganti. So bot ning pasabot, kung mulungtad man ang bisan kinsang buhat nga natukod sa ibabaw sa patukuranan, buot ipasabot,
kung ang iyang agi mao ang mga materialis nga dili masunog sama sa gold, silver ug precious stones, aduna siya tumbas nga ganti dito sa Bema Seat Judgment. Apan kung ang iyang agi kahoy, uhot ug dagami nga masunog lang niya dito, na dili siya makadawat og ganti. Ang verse 15 nagaingon, ug kung ang buhat ni bisan kinsa masunog ra, nan siya makaagom og kapildihan. Apan siya maluwas, bisan nga daw agi siya gatas og kalayo. Yes, maghiskot tag salvation, walay problema. Kay luwas naman siya. Apan maghiskot tag ganti, ang iyang pagpangalagad, walay ganti dito niya sa eternity. So, mo ka ng agi nga gitawag na to human good. Now diri, gihisgutan diri, human good, all your production done out of fellowship when you are in carnality because of the unconfessed sin falls into the category of wood, hay, and straw. Mo niyang gisgutan. Kung ang imong pagpangalagad o tanan nimo nga Christian production, tanan nimo nga pagpangalagad sa Ginoo, gihimo nimo kini siya nga aduna kay sala. Mabito ng imperative kay sa to ang una kita magasugod sa pagpangalagad, i-check na to atong kaugalingon. Kung aduna man kita sala, balik kita nga to sa Dios. Atong gamiton ng 1 John 1:9. Confess, name, fight, para nga mahimo kitang limpyo pagbalik sa tubangan sa Dios. Kaya kung dili kita limpyo, walay pulos ang atong pagpangalagad. Dili madawat sa tubangan sa Dios. Ug busan nagaingon din when you are in carnality because of unconfessed sin falls into the category of wood, hay, and straw. Kung sa makining wood, hay, and straw, mga masunog nga mga materialis. Pag agis kalayo, masunog ra. Buti pasabot nga walay kwinta o walay ganti sa tubangan ni Kristo. So being busy in the energy of the flesh is worthless. It is called dead works or human good. So kung magapangalagad gani kita nga pinagi sa kusog sa atong unod, kana siya walay bili. Gitawag kana siya og dead works. Patay ka na siya nga agi, patay ka na siya nga buhat. Or gitawag ka na siya og tawhanon nga kaayo, or human good in English. So human good cannot glorify God because it is produced when you are under the control of your sin nature. So hinumduman nato kana siya mga kaigsuonan, ang human good dili gyud nagahatag og kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Tungod kay kana siya nahimo lamang sa diha nga kita ubos sa atong gitawag nato daan kinaiya sa sala. So lisod no kung yun ani ang atong agi kanunay human good nya, ang mga tao nag-after biya gid og praises, mga mali biya gid ang atong mga motibo. Ug busa dito sa Bema Seat Judgment, madayag ning tanan, makita ning tanan. Depende sa tuwa og giunsan to pagsabot ang gitawag nato atong pagpangalagad nga madawat sa tubangan sa Dios. So ang sunod nini muna ang divine good. Divine good, all your production while you are filled with the Holy Spirit is the rewardable category of gold, silver, and precious stones. So muning yang gisgutan nga ikaduha kining divine good. Sa dihang puno kita sa balaang espiritu. Now, kung puno kita sa balaang espiritu, nagpasabot ka na siya nga in fellowship kita sa Ginoo. Nagpasabot nga wala kita sala. We are in experiential sanctification. Tungod kay dili man kita mapuno sa balaang espiritu kung dili kita limpyo sa tubangan sa Dios. Buti pasabot nga wala kita sala, dili mali ang atong motibo, gibuhat nato ang atong buluhaton for God's glory and honor. So mo kana ang atong pagbuhat. Wala kita nagatuboy sa atong kaugalingon nga musikat kita. Kay kung kana ang atong pangandoy, mag-artista na lang ta.
Kung kaya man nato mag-artista, kaya kana musikat ka. Pero kung pasikatay ang atong purpose sa kalibutan lang ka, dili ka angayan dito sa taas. Wala kay ganti dito sa taas. Kaya ang ganti sa taas, nagkinahanglan gyud nga kita magpaubos. Kinahanglan gyud nga kita nga kinabuhi kita nga nagapaubos ka bubuton sa Dios, nagkinabuhi nga experientially sanctified, puno sa balaang espiritu ug nagaproduce og Christian service. So diri sa divine good glorifies God. Mao lamang kini siya makahimaya sa Dios. Sa dihang nagapangalagad kita sa Dios, makahatag lamang kita kahimayaan ngadto kaniya sa dihang ang atong giproduce divine good. Wala na laing paagi dinha nga mahimaya ang Dios. Dili tanang mga tawo nga nagsimba sa simbahan mahimaya ang Dios, no. Siguro out of 100%, may lag na mga 5% nga nakaigo sa tinuod nga paghimaya sa atong buhi nga Dios. Especially sa mga uban nga mga pagtulunan nga diin sinagulan pa gyud sa mga gitawag natong piki o dili tinuod nga doktrina. Mao kana nga alang kanato gani nga nagatudlo sa doktrina, dili pa man gani nato ma-practice ang doing a right thing in a right way, how much more sa mga walay doktrina o sa mga pagtulunan nga gitawag nato dili naka-base sa gitawag natong Bible doctrine. So kita naglisod na gani kita, no? Nakita unta nagtudlo na kita sa doktrina, pero usahay gani ang atong mga agi pa modto pa gitawag nato sa human good. Malikay pa kita, malihis pa kita. So how much more sa mga walay doktrina. So divine good glorifies God. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo sama pananglitan karon, no? Aduna kitay usa ka oras og tunga pag tudlo sa radio. Ako kini siya nga opportunity. Amo kini nga opportunity ni Pastor Roel. Apan kung sa among pagbuhat niini, woody and straw lang kini siya. Someday sa dihang matubang ako, matubang kami ni Pastor Roel kang Kristo Jesus, wala lamang kini siya ibili. Siguro nagunahuna ka mo nga kanindot niya nga nagatudlo si Pastor Fides, Pastor Roel, sa inyong hunahuna nindot, pero sa mata sa Dios dili siya nindot. Sa mata sa Dios wala nakahimaya ngadto kaniya. Mao kana kinahanglan gyud i-double check nato ang atong kaugalingon. Sa dihang nagapangalagad kita. Nagapangalagad kita, una limpyo kita sa tubangan sa Dios. Ikaduha, spiritual. And then ang ikatulo, nag-yield kita, nagatugyan kita diha sa leading, sa guidance, o sa teaching ministry of God the Holy Spirit. So divine good glorifies God. It is called divine good because it is produced under the ministry of God the Holy Spirit. So mo ka ng divine good. Nga nagapangalagad kita, dili pinagi sa energy of the flesh, but through the energy of the Holy Spirit. Mao ka na ang divine good. When you are filled with the Holy Spirit, whatever you do is divine good. So, kung puno kita sa balaang espiritu, nagpasabot experientially. Kasi, dili man gud pwede nga magbulag kining experiential sanctification filled with the Holy Spirit, dili na sila pwede magkabulag. When you are filled with the Holy Spirit, that means you are experientially sanctified. Kay ang process niya na dapat limpyo kita una sa tubangan sa Dios. Once nga limpyo ta, then we will become spiritual. In the sense nga nganong gitawag kita spiritual. Spiritual ta kay ang balang espiritu nagtrabaho sa sulod sa atong kinabuhi. Ug igo na lang kitang nagasunod o nagabuhat sa kabubuton sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Mao kana ang madawat sa tubangan sa Dios. Mao kana ang ginatawag natong divine good. Ug busa, when you are filled with the Holy Spirit,
whatever you do is divine good. Ang tanan natong ginabuhat, divine good. Nga naman, sa dihang puno ikaw sa balang espiritu, na siya leading, gina-follow nimo, gina-yield nimo, o nag-yield ka to the leading and the guidance of the Holy Spirit, mao ka na siya, nga divine good ang atong production. So filled with the Holy Spirit, you are producing gold, silver, and precious stones. Like Bible study, witnessing, well-motivated giving, working your job, cleaning your house, helping your child with homework, caring for your grandkids, can all be examples of divine good. Pwede kini siya mahimong ang divine good. Whatever you do it all for the glory of God. So pwede ka na siyang mahimong ang divine good. So it is God who works in you both to will and to do His good pleasure. Sa Philippians 2:13. So it is God who works in you. Not you who works for God. Kaya ang una-una biya sa tao nga buhaton ako kini siya para sa Ginoo. Well, kung imong motibo to glorify God, pwede man. Pero hinumduman nimo kung gusto kang makaglorify sa Dios, hulaton nimo ang balang espiritu nga nagtrabaho sa imong kinabuhi. So mo sabot din sa Filipos 2:13. It is God who works in you. Siya sa nagalihok sa imong kinabuhi. Ug samtang nagalihok siya sa imong kinabuhi, mao kanang panahon na nga naga-influence siya kanimo, nagagiya siya nga kanimo, nagatudlo siya nga kanimo sa mga butang nga imong paghimuon. Ug ikaw andam sa pagsunod ug sa pagtuman niya na nga mga plano. So divine good glorifies God and can be used by God. Human good does not glorify God. He cannot use it. Divine good has lasting, eternal value. Ang divine good lang ang adunay eternal value. Ang gitawag na tog divine good lang ang adunay ganti unya dito sa eternity. So para kini siya kanimo, para kini siya kanato nga mga magtutuo nga dapat atong masayran ug unsa gyud ang gitawag na tog kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad nga makaproduce kita og divine good. Divine good in the sense nga it is not in the energy of the flesh. Dili tong kusog yun sa atong kaugalingong paningkamot. Dili tong pinagi sa atong kaugalingong abilidad. Dili tong pinagi sa atong kaugalingong kaalam. Kaya ang atong kaugalingong kaalam kusog ug atong kaugalingong abilidad. Energy of the flesh kini siya. Kinahanglan masabtan gyud nato ang spirituality. Kay dinha lang ang Dios mahimaya sa dihang kita spiritual. Apan dili kita mahimong spiritual kung aduna sab kita sala. Mao kan ang ginabalik-balik yun ako na sa pagtudlo. Ang proseso bago kita magapangalagad sa Dios, dapat limpyo kita sa tubangan sa Dios. We must be experientially sanctified. And then spiritual, that means filled with the Holy Spirit. Nagkatrabaho ang balang espiritu sa atong kinabuhi, and then yieldedness. Nagasugot kita kung sa man ang ipabuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Mao lamang kana siya ang paagi gyud. Nga diin madawat ang atong mga pagpangalagad sa tubangan sa Dios. So divine good glorifies God and can be used by God. Gitawag na tog mao kana ang mga butang nga makahipahimaya sa Dios ug pagagamiton sa Dios. But human good does not glorify God. He cannot use it. Divine good has lasting, eternal value. In heaven, you will be rewarded for divine good, but you will not be rewarded for even one bit of human good. Wa gi madawat nga ganti unya dito sa eternity ang atong pagpangalagad nga human good. Kay ang pagagantihan lamang dito katong pagpangalagad nga pinaagi sa Dios nun nga kaayo. Ug ang Dios nun nga kaayo dili abilidad sa tao, dili kaalam sa tao, dili kusog sa tao, kundi gahom sa balang espiritu
nga nasa sulod sa atong kinabuhi. Balik ko na ko pagbasa ang Pilipos 2:13 nga nagaingon, it is God who works in you, both to will and to do His good pleasure. So ang Diyos ang nagapamuhat nga ni kanato. Dili itong magbuot-buot kita sa atong kaugalingon. Now, will your production in time be a huge bonfire? Or will it be bring blessings and be rewardable? The choice is yours. Ikaw ang nagapili nini. Siguro naka-experience man tang tanan og kanang bonfire, no? During sa ato ang elementaries or secondaries, na yung mga panahon nga nagasunog tagtunga sa tunga nato, natay gisunog nga dakong kalayo, and then gipalibutan nato kana sila nya natay mga activity ni ana. Ginasunog nato tong mga daotang gawi dito, unsa pa tong ubang angin natong pagkasunogon, bonfire, malay gitawag na to bonfire. So, iuna na usab ang mahitabo niya sa Bema Seat Judgment. Sa Bema Seat Judgment, kitang tanan dito mga magtotoo ta. O ang paghahukman dito, ang tanan na tong mga agi sa pagpangalagad. So, hinumduman na to, walay labot tong agi na to nga dili pagpangalagad, ha. Ang agi dito nga gisgutan katong nagapangalagad ta. O timala na to nga tanang agi sa pagpangalagad katong nagapangalagad ka sa gitawag na to, halimbawa nagatuon ka sa pulong sa Dios, nagasimba, naga-witnessing, nagahatag, nagatabang sa imong isig katao. So katong tanan mga pagserbisyo nimo ngadto sa Dios. Ug ang Dios nagatanaw ka nato sa atong pagbuhat niya na, sa atong pagserbisyo niya na, dili kayo nakafocus siya sa atong aksyon, kundi nakafocus siya sa atong thinking. So ang Diyos nagatanaw sa atong panghuna-huna. Kung ang atong panghuna-huna nagkamali na daan, dili na pwedeng mahimong tama ang atong pagbuhat. Kung mali na daan ang atong motibo, dili na makorek ang atong pagbuhat sa usa ka buluhaton. Bisan pag nag-witnessing ka og daghan kay midawat sa imong pag-witnessing, yes, daghan ang naluwas tungod sa maayong balita ang ilang nadunggan, apan ikaw nga nagawali sa maayong balita, walay ganti nga madawat sa tubangan sa Dios sa malabot ng mga adlaw. So ingon ana ka critical kining atong Christian way of life. Ang Christian way of life, gikinahanglan nga masabtan nato ang protocol. The protocol plan of God. Doing a right thing in a right way. Kinahanglan buhaton gyud nato ang insaktong butang sa insaktong pamaagi. Ug busa sa dihang magapangalagad kita sa Dios, ang pamaagi nga madawat sa tubangan sa Dios, ang atong mga pagpangalagad mao nga una, limpyo kita sa tubangan sa Dios. Spiritual, that means spirit-filled. That means ang balang espiritu nagatudlo, nagagiya, naga-influence sa atong kinabuhi. Ang unang gitawag kitag spiritual. Dili kita spiritual kung ang balang espiritu wala nagalihok sa atong kinabuhi. And then ikatulo, nag-yield kita. So, padayon kita, no? Dinhi kita karon sa spiritual gift. Your spiritual gift. Kumusta ka ang imong espiritual nung gasa? Sa Biblia, adunay 20 ka mga espiritual nung gasa. Ang napulo nini temporaryo ug ang napulo permanente. Ang napulo nini wala na kahimuan sa atong panahon karon. Ang uban niya na nahuman sa 70 AD ug ang kadaghanan sa napulo ka mga temporaryo nga gasa nahuman sa 96 AD. Sa dihang ang Biblia na kompleto na. So, focus kita karon sa napulo ka spiritual gifts. Ang napulo ka spiritual gifts nga adunay kahimuan sa atong panahon karon. Magsugod sa pastor teacher, evangelist, teacher, exhortation. Mao kana ang gitawag natong communication gift.
and then ministry, mercy, and then helps, giving, ruling, o gitawag na to administration. So adunay napulo ka mga espirituhanong gasa nga gihisgutan sa Biblia. Ug masuma nimo kana siya sa dihang magabasa ikaw sa Roma 12, 1 Corinthians chapter 13, o bisa man sa Ephesians 4, 8 to 11. Kung imong ipangsulat ka ng tanan, 20 ka espirituhanong gasa kana siya. Ug ang 20 ka espirituhanong gasa na divide kana sa duha, temporary ug permanent. Ug busa adunay napulo nga temporaryo, dili na kay kita concern ni ana. Pero kung adunay magapangutana, pwede kita mutubag ni ana. Apan ang napulo ka espirituhanong gasa, mao kining adunay kagamitan sa atong panahon karon. Halimbawa, pastor teacher. Ang pastor teacher, ang iyahang gasa, usa ka na siya ka pinasahi pud nga gasa nga ang iyahang kagamitan mao ang pag-equip sa mga magtotoo. So busa kugi gyud na siya sa pagtuon ug sa pagtudlo. Mao kana ang pastor teacher. Kay dili siya pwede nga dili magtuon. Magtuon gyud siya, magtuon. Kay nganuman dili siya magkatudlo kung wala siya gitunan. Ug samtang magatudlo siya, aduna siya kahangawa ngadto sa iyang mga karnero. Nga gikinahanglan makakaon gyud sila sa insaktong pagkaon sa pulong sa Dios. Nga diin manambok sila, muhimsog sila, ma-energize sila, o magpartisipar sila sa pagpangalagad. Mo kanang trabaho sa pastor teacher for the equipping of the saints, for the building up of the body of Christ. Now, ang sunod din ang agasa ang gisgutan evangelist. Ang evangelist, dako kini siya kalainan sa pastor teacher. Tungod kay ang pastor teacher ang iyang focus mao ang mga luwas na tudloan niya sa pulong sa Dios, parang muhimso ang ilang spiritual life. Samantalang ang evangelist ang iyang focus mao ang mga dili magtotoo. So dili pwede sila nga magkambyo, no? Dili pwede nga ang evangelist ibutang sa simbahan kay mga magtotoo na sa dinha. Nya ang pastor ibutang dito sa mga krusada. Pwede magamit ang pastor teacher sa krusada. Pwede pong magamit ang evangelist sa simbahan sa mga temporaryo lamang ng mga panahon. Mga gitawag na to mga cases nga dili gyud wala na bitay, halimbawa walay pastor ni anang panahon na unya na ang evangelist. Yes, ang iyang gasa evangelist, pero ang gitawag na to grace function, pwede siyang maka-function through grace diya sa gitawag na to pulpito sa pastor. So gitawag na to kana sa outside sa iyang spiritual gift. Pero mas effective yun ang usa ka magtotoo nga naa siya nagatrabaho sa iyang espirituhanong gasa. So kung evangelist siya, ang focus niya ang katong mga dili luwas. Masangyawan niya sa pulong sa Dios. Masangyawan niya sa maayong balita. May tungod sa kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Nga mo'y bugtong paagi alang sa atong kaluwasan. Ang iyang burial, nga diin nagpamatuod nga namatay gid siya. Ug ang iyang resurrection, nga diin nagahatag kanato og paglaom nga someday kita usab pagabanhawon. Kay useless ang atong pagtuo kung walay resurrection. Aduna kitay pagtuo kang Kristo Jesus, nga diin aduna kitay kaluwasan. Ug busa aduna gi resurrection nga mahitabo kung kita mga matay man. Sumo kana ang mensahe sa evangelist. Pagdala sa pulong sa Dios ngadto sa mga gitawag na tog nagkinahanglan og kaluwasan. Ug sa diyang mga luwas na ang mga tawo nga iyang pagasangyawan, iyang pagadalon ngadto sa simbahan. Aron nga pagatudloan sa pastor teacher, aron sa pag-equip kanila nga mulig-on sila
mohimsog sila sa ilang espirituhanong bahin sa pagpangalagad ug nga magmadaogon sila sa ilang kristohanong pagkinabuhi. So yun na no, we are one body, tinabangay jud pastor, teacher, evangelist. Now ikatulong nga gasa kining gitawag na tog teacher. Ang teacher pwede siya nga magatudlo og mga kabataan, pwede siya magatudlo sa mga gitawag na tog adult, pwede siyang magtudlo sa jail ministry, pwede siyang magtudlo sa home of the aged, o sa bisan asang paagi kung ang gasa niya is teacher. Yes, murag ang ihang responsibility pod, mura pog pastor nga magtudlo pod siya. Galing lang dili siya sa church, kay teacher man siya. O pwede siya makatudlo sa church pero dito sa gitawag na to halimbawa sa children ministry o sa usa ka division sa simbahan. Pero pwede siyang makatudlo ngadto sa gawas, no? Mga Bible studies, no? Pwede siyang makatudlo dito kay ang gasa niya teacher man. So pagpanundo mangyapon iyang gasa. Ang kalainan lang sa teacher ug pastor teacher ingon ani. Ang pastor teacher atong nakita ang iyang focus gyud is ang whole congregation sa iyang church. Ang teacher pwede nga iyang focus ang division lang sa gitawag na tog mga tao diha sa congregation sa pastor. Halimbawa sa mga bata, teacher siya din ha. Sa mga young people, teacher siya din ha. O sa adult, teacher siya din ha. O ka sa young professional, pwede siyang teacher diha. So, or outside, home of the aged, jail ministry, unsa pa tong uban niyang mga ministry, mga home Bible studies, pwede siyang magamit dito. Tungod sa iyang gasa nga teacher usab, no? Ang ikaupat kining gasa nga atong gisgutan is exhortation. Ang exhortation usa gyapon kini siya ka communication gift. Upat man ni sila. Ang communication gift, pastor teacher, evangelist, teacher ug exhortation. Ang exhortation mao kana siya ang daling makakita sa mga kaigsuonan nga nagmaluyahon sa ilang pagtuo, sa ilang pagpangalagad. Ug busa kung adunay kay gasa nga exhortation, dako kayo ikaw og role diya sa atong mga kasimbahanan. Tungod kay adunay gyud panahon nga makita nato nga diin adunay mga kauban nato nga nagakaluya. Ug katong adunay gasa sa exhortation, dali siyang makapudyot ug makakuha og mga word for encouragement or bisan man sa iyang mga action nga ma-encourage ang iyang igsuon diya sa pagtuo. O siguro adunay mga kaigsuonan nato nga adunay mga dagkong problema nga diin kining naigasa nga exhortation dako kay tabang adto kaniya. Kining gift of exhortation makonsider nato na siya sa secular nga counselor, no? Murag siya ang naga-counsel, no? Sa katong adunay mga gitawag na tog problema o mga tabanganan. So exhortation gift kaya pun kana siya, no? Kaya lang murag dili kayo gihatagan nato og segregation sa simbahan. In fact, dili na to makita nga ang gasa din niya exhortation na, ang gasa din niya is teacher, no? So mo kana, no? And then anhi kita sa ikalima kining gitawag na tog ministry. Ang ministry naghisgot siya mitungod sa usa ka magtotoo nga aduna siya gitawag na tog gasa nga gitawag na tog ministry. Now, unsa man ang ministry, no? Ang tanan ministry naman, no? Pero nganong gitawag siya ang iyang gasa ministry? Tungod kay actually murag magbanuban biya ni sila sa helps, no? Pero adunay kalainan nga gamay gyud, no? Kay ang helps pero murag dali kay nimong makita siya nga di nagatabang ngadto sa gitawag na natog mga buluhaton diya sa simbahan. Samantalang ang ministry, yes, helps
tabang gyapon ning iya, pero naka-focus siya either ngadto sa usa ka dapit nga diin nakita nato nga halimbawa murag nay usa ka dapit nga diin nato nakita nga naigo og calamity, no? Kining naigasa sa ministry, dali niyang makita kana siya ang angin pagabuhaton nga diin ang simbahan pwedeng pagagamiton nga mahimong ministry, halimbawa pag-distribute pa og mga relief goods, no? Paghatag ba sa gitawag nato pagkaon ngadto kanila, and then at the same time Bible study. So mahimo niya ng ministry, or dito sa jail, distribute siya mga Bibles, hatag siya mga Bibles, o hatag siya mga pagkaon, and then maghimo po siya Bible study dito. So inguna na ang sistema siya ang ministry. Or sa home of the aged, bisita siya ngadto, then hatag siya mga tambal, and then Bible study siya dito. So ana ang sa ministry, kung mo tanaw mo rag help gyapon, pero ang help man god kay ngani man god usually naibulhaton sa simbahan. Natay anniversary, katong naay gift of helps, di na to sugoon. Pag naay hakutunon dito, hakot soft drinks, hakot og tubig, o unsa ba, limpyuhanan ang simbahan, okay na ilahan na. Pagkahuman sa kaon, manghugas, usually daghan ang gift of helps, no? Usually daghan ang gift of helps kaysa gift of ministry. Ang gift of helps mo pinakadaghan dito sa simbahan. So muna, no, ministry, and then helps, bali unom na, no? Kay naapil naman nato ang gift of helps, kay dool man lang gud ang ilahang relasyon sa gift of ministry ug sa gift of helps. And then ang ikapito kining gitawag mercy. Now nganong naapil kini siya ang gasa nga mercy, no? Nagitaw nga atong nakita nga daling makakita sa mga tao nga adunay panginahanglanon. Og tungod kay nasiya'y gasa nga mercy, ang iyang gitawag na to pagbati ngadto sa gibati sa uban, daling mo kagat, dali nga malukmay siya sa mga tao nga adunay panginahanglanon pod, no? Ug busa kining gift of mercy, kasagaran niini maguban po ni sila sa gift of giving. Murag sila po ning pamilya, no? Ang gift of mercy o ang gift of giving. Ang gift of mercy atong makita din halimbawa naitabanganan, makaduol ni siya kadto niadtong naay gift of giving. Ngayon siya nga igsuon, o unsa ba ilang tawag, igsuon si Ginoo, no? Kanang ang atong igsuon dito ba tabanganan kaayo. Siguro nagkinahanglag tambal, o naba sa hospital, o unsa ba, no? Nya katupong na gift of giving, moingon na ito nga sige, nako diri sige, ikuan ni ipagamit ni sa iya, may na lang nga makatabang ta siya, ha. So usually mag-ubanay po ning gift of mercy ug ang gift of giving. So ang katong gift of giving kay di man gito makatan-aw kung naay nagkinahanglan. Mukuot man gito bisan pag nakita niya nga ipit-ipit siya, makakuot gyud na siya kay dili siya makaako nga magtanaw sa usa ka tawo nga tabanganan nga di niya matabangan. So sa tanang mga panginahanglanon sa mga ministry, mga activities sa church, ang gift of giving kuan gina siya. Di man po na siya mahutdan. Kaya ang Diyos may nagasupply po sa iya niya na siya may mahimong channel of blessings ngadto pod sa mga tao nga gikinahanglan tabangan, o channel of blessings nga diin ang mga bulhaton sa simbahan masuplayan. So ang panalangin po sa Dios didto po siya ibuhos tungod kay nakita man sa Dios nga siya nga adunay gift of giving. So mo bitaw na nga diha sa simbahan dili gid kinahanglan, no? Dili ta dapat maghuna-huna nga
wala kayo importansya ng gasahan na. No. Dili ta makasulti na. Importante ning tanan. Importante ning tanan. In fact, gina-illustrar kita sa usa ka lawas. We are one body. Nawanong gitawag kita, we are one body. We are body of Christ. Nganong gitawag kita, usa kita ka lawas. Tungod kay ang hulagway mong sa lawas, grabe ang coordination. Gikan sa atong mata, gikan sa atong utok, nganhi sa ato ang kamot, sa atong baba, nganhi na sa ato ang tiil. Grabe, ug sa atong dalunggan. Grabe ang pagtinabangay nila nining tanan. Ngano nga ikaw makasabot sa usa ka butang tungod sa imong dalunggan, tungod sa imong mata. Ngano nga ang imong baba makakaon. Sa katuyuan nga sa iyang pagkaon, i-digest niya ang pagkaon, ilabay niya nga to sa tiyan, ug ang tiyan iyang i-digest ang pagkaon, i-distribute niya sa tanang organ. Parang himsog ang usa ka tawo. So, ang kamot, unsaon man to pagkaon, kung watay kamot, di unsaon mag-ungad-ungad ta. So, importante ang kamot. Ang kamot, may mukuha sa pagkaon, parang isubo siyang baba. Ang lubot, importanteng lubot. Kaya nga naman, kung dili siya makabawas, nan delikado, mapoison po ta. Mapoison po ang tao. Busa, gihulagway ang lawas nato, gihulagway ang lawas ni Kristo, the body of Christ. Gihulagway kini siya sa atong espirituhanong gasa. Nga din ang espirituhanong gasa sa matag usa importante diya sa lawas ni Kristo. We are all important. Dili ta pwede nga moingon nga kining tiil dili gyud importante kay kung wa ko mukaon di man kadagan ba? Di pod pwede moingon ang mata ako yung importante kay ako may nakakita. Kung mupiyong ko sa akong mata, unsa man nimo pagkakita sa kanonon? Hindi po pwede mo ingon ang dalunggan nga siya ay pinaka-importante kay siya nakadungog. Ang baba po, di po siya pwede nga mo yun siya nga importante siya. Kay kung walay kamot, unsa may isubo sa iya ha. Ang tiil, unsa man niya paglakaw, pagpangita sa panginabuhi. Kung di siya kalakaw. So, ang tanan nga mga gitawag na to, part sa body, importante. Ug busa, sa espirituhanong gasa, ang tanang mga gasa, importante. Gikan sa pastor teacher, ngadto sa evangelist, ngadto sa teacher, ngadto sa exhortation, ngadto sa mercy, ngadto sa ministry, sa help, sa giving, sa ruling, ug bisan man sa gitawag na to, administration or government. Ang ruling ug ang government maguban-uban po ni sila. Pero adunay kalainan nini nga nganong adunay may kalainan nining duha no? Murag parihara ni sila nagdumala ba no? Ang ruling mao kini siyang nagatrabaho nga nahibalo sa mga detalye ug unsa ang pagbuhat. Halimbawa, mason. Nahibalo siya mo file og hollow blocks. Mahibalo siya mo mix sa simento, may balo siya mo butang og bakal, may balo siya mo finishing, o pwede siya makadumala og mga tao nga magtrabaho sila, halimbawa naitrabaho ng simbahan, tungod kay kahibalo siya sa mga detalye. Kining gift of administration or gift of government, pwede siyang wala mahibalo sa detalye. Pero kay ang gift niya is administration, mahibalo siya mutanaw sa mga tao nga iyang gikinahanglan. Kuhaon niya kadtong mga tawhana aron nga ang usa ka project mahuman. Halimbawa, magtukod og church building. Pagtukod og church building, kung aduna dihay usa nga ang gasa niya is gitawag na tog administration. So, kay administration man siya ang mutanaw sa gitawag na tog adunay gasa nga ruling. Halimbawa, kini siya maayos siya sa mason. Kuhaon ako ni siya. Okay? Ikaw ang trabaho sa nining area ha, ikaw ang magdumala diri.
So katong may agasa nga kinang gitawag na to ruling, magdala siya mga tao, mag-file og halublaks, siya ang magatudlo og asa moigo unsa kadako, kanibalo siya sa detalye dito. Sa pikas pod mo nga pud ang gift of administration, ikaw kay maayo man ka mo maayo man ka sa panday. So ikaw ang magpanday sa tanan, sa atop, sa bungbong, sa unsa pa lang dinha nga trabaho nun sa mga panday. So kuha pud sig panday. Pintura, kabal pud siya, kini siya maayo mo pintura. So siya ang magkuha niya ng mga tawhana, kay ang iyang gasa is administration man. Ug ang usa ka project, mahuman ang usa ka project, tungod kay naa ang gift of administration ug naa ang gift of ruling. Ang ruling nahibalo sa detalye sa tanang mga buluhaton, ang gift of administration nahibalo mo padagan sa usa ka project, nga ang usa ka project mahuman matapos tungod kay iya ka ng gasa. Expert siya din, effective siya din dapita. So mo kining spiritual gift. Every Christian is given a spiritual gift at salvation. Hinumduman nato kana siya. Walay usa ka nato nga walay espirituhanon nga gasa. Ang matag usa ka nato nagita espirituhanon nga gasa. Busa importante kayo nga masabtan nimo ug unsa imong espirituhanon nga gasa. Kaya ang imong espirituhanong gasa, mao ka na ang dapit nga diin ang Dios magagamit kanimo effectively diha sa imong ministry, diha sa church. Og ang imong gasa, mao ka na makapa-edify sa body of Christ. So kining tanan puros na sila nagtinabangay. Gikan sa pastor teacher, evangelist, teacher, exhortation, ministry, mercy, helps, giving, ruling, and then administration. Puros na sila nagtabangay. Walay usa dinhi nga makasulti nga dili importante. Basing mo yung kita nga aka ng helps, murag wala man lang na. Hugas-hugas lag plato, limpyo lang sa kuan. Anata no? Sa mata sa Ginoo dako kay na siya nga buluhaton. Ang pastor teacher makapokus na siya sa iyang pagtuon tungod kay nanay nang limpyo sa simbahan. Ang pastor teacher makapokus na sa iyang pagtuon tungod kay doon na nag-arrange sa mga bangko. Kay kalisod na po niya na nga ang pastor teacher mo na mang limpyo, mo na mag-arrange sa bangko, mo na mag-sit up sa equipment, then mag-abri sa pultahan, and then magwali. Murag wala na siya mamao. So, aduna kitay nagkalain-lain nga job description. Aduna kitay nagkalain-lain nga spiritual gift sa katuyuan nga ang buluhaton sa Dios mahimong matuman ang buluhaton sa Dios ug naligon ang lawas ni Kristo. So mao kanang katuyuan sa spiritual gift, no? So every Christian is given a spiritual gift at salvation. Kitang tanan aduna gitay espirituhanon nga gasa. So, kinahanglan masabtan nato na the gift of pastor, teacher, or evangelist might be considered a quarterback position. Yes, kung atong pagkatanahon, mura siya sa dula ba sa baseball or sa football, no? Na mga area nga kung imong pagkatanahon nga mura ka nang sila importante kaayo. Pero sa mata sa Dios, ang tanan magod importante, no? So, ang tanan importante. So, mo ka ng spiritual gift. So, humanata sa divine good o human good. And then, ato na na-tick up ang spiritual gift. Pero padayon pa kita. Now, hinumduman na to, we are all one in Christ. Sumala sa Galatians 3:28. No one is greater than the other because we are all one in Christ. Walay labaw na to. Dili ang pastor teacher mas labaw kaysa iyang mga membro. Dili ang pastor teacher mas gitawag na to gamhanan, no? Ang pastor teacher kung atong pagkatanawon, yes, tungod kay kana man ang iyang gasagod, nalang yun siya authority diha sa church. Pero sa mata sa Diyos, we are all equal.
natay opportunity sa pagpangalagad. Dili ang pastor teacher na kalamang sa gift of helps. Nga moingon nga, may man na siya kay pastor teacher man na siya. No. In the sight of God, ang gift of helps, kung nagapangalagad siya as unto the Lord for God's glory and honor. And then ang pastor teacher, nagapangalagad siya kay nagpahambog raday siya sa iyang pagtudlo. Mas aduna pa iganti ang gift of helps kaysa pastor teacher. Ug busa, ang tanan natong mga buluhaton, kini siyang tanan sa mata sa Dios, equal ra ni siya. Ug gihatagan kita og gitawag mga opportunity sa Dios. Ang pastor teacher, ang helps, ang giving, na ipanghatagan kini sila opportunity sa katuyuan nga din ang lawas ni Kristo ma-equip. No? So we are, no one is greater than the other because we are all one in Christ. And on the same team, no? Even if you do not know what your spiritual gift is yet, your spiritual gift can function. Be patient. Kay posible manggod nga wala nimo mahibalo ay ang imong gasa nya nag-function na day ka. Pero mas nindot gyud nga nahibaluan nimo ang imong espirituhanong gasa. Pareha ng gift of helps, no? Posible nga wala nila mahibalo ang ilang gasa nga helps di ay. Pero nag-function na sila. Wapay Domingo nang limpyo na sa simbahan. Nag-arrange na sa mga bangko. Nag-prepare na sa mga equipment, no? Kung ilang gasa is helps, no? Ang uban pod siguro kung ang ilahang gasa is teacher, ang uban pod nag-ready na silang pagtudlo. Kisilang tudluan, children ba, young people ba, adult ba, young professional ba, o kinsa man asa nga area din ha, no? Ang evangelist, yes, sigig pangabig og kalag. Dalo ni sa simbahan para patudloan sa pastor teacher. So, kitang tanan, puros kita nagapalig-on sa lawas ni Kristo. Puros kita nagabuhat sa bulhaton sa Dios. O kitang tanan importante sa mata sa Dios. So be patient, focus on growing spiritually, and God the Holy Spirit will reveal your gift at the perfect time. So dapat padayon ka sa pagtubo, kay di man gud nimo mahibaluan na imong gasa kung dili ka magatubo. We need to grow spiritually until such time nga makita nimo nga mao day ka na imong gasa. Ug sa diyang masabtan na nimo nga mao ka na imong gasa, imong i-develop ang imong gasa. Imong ibansay-bansay ang imong gasa kay mao ka na nga dapit nga diin ang Dios magagamit kanimo effectively diya sa ministry. Ug unsa man kanang agasa ang anaa kanimo. So you don't need to know your gift to be serving in it. God has designated a specific spot on His team for you. So prioritize progressing in your spiritual growth so that you can serve to your maximum ability when you are called into the game. So focus sa imong spiritual growth kaysa diyang mag-focus ikaw sa imong spiritual nga pagtubo niya na hinahinay pod imo ra gihapon nga makuha bisan tinuod nga by now wa pa kay nimo nakuha ang imong gasa ug unsa gyud ang imong gasa dili biya pud ta magkapamili sa atong gasa. Bisan sa kuha wa man ko nahibalo nga mayon ani ko, no? Unsa man ko sa una, hindi man masabtan ang akong kinabuhi sa una. Wa man ko nagtuo gani mahimo kong Kristohanon. Nya pagkahimo na kong Kristohanon, wa pag ko magtuo mahimo kong pastor teacher. Alang kanako murag layo kay kini siya sa akong vocabulary, no? Murag para sa ko imposible kayo nga naingon ani, no? Apan ang grasya gyud sa Dios sa dihang nakakaplag ko sa kaluwasan. And then wala po ko nahibalo nga sa dihang naluwas ko. Yes, ang akong gasa di is pastor teacher. So ang inyo usab kinahanglan nga inyo baga susihon, pagatukion og unsang inyong espirituhanong gasa. Napulo lamang ka espirituhanong gasa
gikan din na sa Romans 12, sa 1 Corinthians 12, 13 ug 14, o bisa man sa Ephesians 4, 8 to 11. Inyong isulat ka ng tanang mga espirituhanong gasa. 20 ka espirituhanong gasa ang nakasulat din ha. And then gibalik-balik man ang uban, kung nasulat ka na sa Roma, nakasulat ka na sa Corinto, usa lang inyong kuhaon niya na, and then sigurado ako nga mototal lang ang gasa og 20 ka espirituhanong gasa. Apan sa 20 ka espirituhanong gasa, na-divide ka na siya sa duha, kanang gitawag na og temporaryo ug ang permanente. Ang temporaryo wala na kagamitan sa atong panahon karon. Apan naga-operate kita karon sa permanent nga gasa, nga mao katong akong gitudlo na pulo ka mga espirituhanong gasa. Mao kato ang inyong tukion. Dapat madiskubre ninyo og asa nitong napulo ka espirituhanong gasa nga naa kamo. So, one of the most exciting things about being a Christian is to discover your spiritual gift, your position on Christ's team. So dapat gud masabtan nimo kini siya ang imong espirituhanong gasa. Kumusta ka na karon, no? Imo na bang nasabtan gud ang imong espirituhanong gasa? Kung wala pa, mag-pray ka, padayon ka sa espirituhanong pagtubo, padayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios, until such time nga makita nimo nga nag-enjoy man ko diri, effective man ko diri, malipayon man ko diri. And then nakita na nimo nga mao day ka na ang imong espirituhanong gasa. O diha sa imong espirituhanong gasa, makabuhat ka sa pinaka-effective nga ministry nga ihatag sa Dios nga kanimo. So dapat, no, one of the most exciting things about being a Christian is to discover your spiritual gift. Dapat ma-discover nimo kana siya. So but this requires patience and will come as you learn the Word of God. So sige nimong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, magkakaton ra ikaw niini. Naunhi kita sa be an invisible hero. Now nganong gitawag kini siya invisible hero? Gitawag kini siya invisible hero tungod kay kitang tanan nagapangalagad sa Dios. Ug sa atong pagpangalagad sa Dios, ang kalibutan wala makagusto nini. In fact, sa atong pagpangalagad sa Dios, wala gyud usa ka nato o wala usa ka agency nga nagatumbas o nagahatag og reward o ganti sa atong pagpangalagad sa Dios. Ang atong ganti nini, ang atong reward nini didto na unya sa gitawag natog sa Bema Seat Judgment. Busa gitawag ni sa invisible hero kay ang atong pagpangalagad dili ni makita sa tao. Dahil itong makita nga ang imong kinaiya nakita sa tao nga namagnet sila o nahimos lang Kristiyanon dahil ito siya. Pero ang atong ipasabot nining invisible hero nga dili gina-recognize sa kalibutan ng atong mga agi. No, wala na siya. Wala moingon nga based ka sa evangelism, based ka sa gitawag na to preaching, wala yun na. Gold medalist ka, wala yun na. Ang atong pagpangalaga diri, hilom lang ni siya, no? Ang atong pagpangalaga diri, para ni siya sa eternity. Dili ni para siya sa kalibutan. O ang gisgutan nga invisible hero, ang atong pagpangalagad karon dili ni siya makita sa kalibutan. Mao ni gitawag invisible. Dili makita sa kalibutan. But in God, makita kini siya. Makita ang imong pagpangalagad. Sa dihang nagapangalagad ikaw nga divine God, sa mata sa Dios nakita ka na siya. Ug aduna ka siya ganti sa eternity. So dili nagaingon there are two ways to glorify God in your life. Duha ka pamaagi nga diin makahimaya ka sa Dios sa imong kinabuhi. The first is to glorify God with the divine viewpoint thinking. Ang una, mahimaya nimo ang Dios sa imong divine viewpoint thinking. Mahimaya nimo ang Dios sa dihang ang imong panghuna-huna kanunay nga nagahuna-huna sa
mga butang espirituhanon. Muna divine viewpoint thinking. Wala ikay panghuna-huna nga human viewpoint. Na hinumduman na to, opposite kay ning duha, kining human viewpoint ug ang divine viewpoint. Ang human viewpoint mao kining nakafocus kita sa mga butang sa kalibutan. Siguro ang atong mga ambitions, kalibutanon. Siguro ang atong mga pangandoy, power, fame, prestige, wealth, mga kalibutanon tanang mga butang, no? So, siguro ingunana ang atong panghuna-huna. Kung ingunana atong panghuna-huna, gitawag ka na siya human viewpoint. Mao ka nang gitawag na tog Satan system thinking. Mao ka nang mga panghuna-huna ni Satanas. Mga sobrang pangandoy sa kalibutan ng mga butang. Wala ba masabti nga ang mga butang kalibutanon temporaryo lamang. Adunay permanente nga gi-prepare ang Dios nga hikanato. O kana mo ang gitawag na tog para dito niya sa eternity. So, pero malipat ang tao niini, no? Nakafocus ang tao sa mga kalibutanong butang. So, once nga imong panghuna-huna, naghuna-huna ikaw sa mga butang sa kalibutan, human viewpoint ka na siya. Mga butang nga dili espirituhanon. Kaya ang opposite niya na is divine viewpoint. So, dili sa Philippians 2:5 nagaingon, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. So, dapat, ana kita niini nga attitude sa atong kaugalingon. Kining kinaiya ni Kristo Jesus. Na unsa man ang kinaiya ni Kristo, atong nakita nga sa Hebrews 4:15, si Jesus Christ wala gyud siya nakabuhat og sala. Subot ipasabot nga ang panghuna-huna ni Jesus Christ, ang iyang thinking is divine. Nagahuna-huna siya sa mga butang nga diin espirituhanon. Nagahuna-huna siya sa mga butang nga diin adunay value sa eternity. Nagahuna-huna siya sa mga butang sa pagpangalagad sa Dios. Na atong nakita dinhi, ug mao usab kini ang dapat nga nasa atong panghuna-huna. Usahay ang atong panghuna-huna ra ba kay mabalitok biya, no? Halimbawa, nagduha-duha ka, human viewpoint man ang pagduha-duha. Wa kay pagsalig sa Dios, human viewpoint na siya. Nagkahadlok ka, human viewpoint man ang kahadlok. Hindi man ta dapat magkahadlok. Ang Dios lang nahibalo sa atong kinabuhi ug kano sa kini siya mahuman. Kano sa kini siya matapos. Dili ta mahadlok nga naglinog diri, nagkalamidad dito, nagbaha dito, naggubat dito pikas, napoy tsunami pikas, no? Bisag unsang balita ang atong nadunggan, mga kaigsunan kinumduman nato. Ang atong kinabuhi nas kamot sa Dios. Na-amiss ko ba, no? Atong balita nga duha ka adlaw na nga nalubong sa ilalom sa yuta ang bata nga 3 years old. Apan sadang na-rescue siya, buhi pa siya. 3 years old. Now, kay bulubiya ka ng 3 years old nga gatas pa biyay ginakuha na. So, wala nagpainom niya sa gatas dito sa ilalom. Wala nagpakaon siya, nagpadidi sa iya. Wa po siya ma-dehydrate. Natabunan sila dito sa Masara, no? Mako man siguro ka ng madahan na. Pero na-rescue siya, buhi pa siya. May tatong mga dagko kay ang mga dagko na may diskarte. Pwede mo sa mukaon dito para lang gid mag-survive sila. Bisan pag unsa ka hugaw na, mukaon sila para maka-survive lang. Pero ang bata, wa ba pud ma-dehydrate duha ka adlaw. So ang Dios mo'y nagakontrol sa atong kinabuhi. Ug busa mingon siya, tanawan ninyong mga langgam sa kalangitan, walay usa nga mahulog kaniya nga dili pinagi sa kabubuton sa akong amahan. Mo kanay sulti ni Jesus Christ. Walay usa ka langgam nga naglupad-lupad nga mahulog nga dili pinasikat sa pagtugot sa Dios. How much more sa tao? A fortiori principles kini siya.
How much mo sa tuwa nga aduna kitay kalag. Aduna kitay pagpakigrelasyon sa Dios. Aduna kitay pagpakig-fellowship sa Dios. Ug ang Dios naga-expect sa atong pagpangalagad ngadto kaniya. Busa kung aduna pa siya ipabuhat nga ni kanato, walay bisan kinsa nga makapanghilabot nato o walay bisan kinsa nga makakuha sa atong kinabuhi. Ug dili pud kita dapat magkabalaka sa atong mga panginahanglanon. Ang Diyos ang nahibalo ni ana. Kung nagkabalaka ta, human viewpoint na siya. Kung nagkahadlok ta nga mamatay, human viewpoint na siya. Kung nasina ta, human viewpoint na siya. Kung nagkaguol ta, human viewpoint na siya. Ang divine viewpoint mao gatong kanunay kita nga naga pangalagad sa Dios. Kanunay kita nga nagkinabuhi nga espirituhanon. Naghuna-huna kita sa mga espirituhanong butang. Naghuna-huna kita sa umalabot nga pagbalik ni Jesus Christ. Naghuna-huna kita sa atong kinabuhi niya sa eternity. Naghuna-huna kita sa bema seat judgment nga pag matubang na ta ni Kristo Jesus, dili unta human god ang atong dala. So mao kanang karon naghuna-huna kita nga sa atong pagkinabuhi, sa atong pagpangalagad nga mahimo gyud nga divine God. So mo kini siya, duha ka klaseng thinking kini siya, no? Now, we have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. So, wa ta naka baton og espiritu nga dili sa kalibutan, gikan sa kalibutan, kundi gikan sa Dios. So, buti pa sabot, divine viewpoint. Dili itong mga human viewpoint. Itong mga pangandoy nga kalibutanon, human viewpoint na siya. One of the key aspects of the ministry of God, the Holy Spirit, is to teach you God's Word. As you are filled with the Holy Spirit and learning God's Word under the authority of your right pastor, you begin to make good, clear decisions based on what God's Word says. Divine viewpoint brings good decisions. Decisions based on divine viewpoint glorify the Lord Jesus Christ. So, adunay duha ka gitawag na to viewpoint in life, no? Unsa kitong usa? Divine viewpoint, ang isa human viewpoint. Nawasa man ta niini. Kumusta man ang atong thinking? As the man thinketh in his heart, so is he. So hinumduman na to nga ulahi ang gitawag na tong aksyon sa atong paghuna-huna. Kung daot na daan ang atong huna-huna, expected na siya nga daot ang atong aksyon. Mali na daan ang atong huna-huna, dili na ka maka-expect na correct ang imong aksyon. Kinahanglan i-correct sa imong thinking aron nga ma-correct ang imong aksyon. So, mag-una gyud sa atong thinking mga kaigsuonan. Mag-una diha, no? So, one, the key aspects of the ministry of God the Holy Spirit is to teach you God's Word. As you are filled with the Holy Spirit and learning God's Word under the authority of your right pastor, you begin to make good, clear decisions based on what God's Word says. So, kung sa'y mahitabo niya na, divine viewpoint. So, divine viewpoint brings good decisions. Decisions based on divine viewpoint glorify the Lord Jesus Christ. So, makahimaya ka sa atong Ginoong Hesukristo. So, mo ka na siya tinuod nga paghatag og kahimayaan. If you reduce the Christian life to its utmost simplicity, it is making good decisions every day based on what the Bible says. So, I frequently talk about heroes. What is a hero? This is not the person who runs for a touchdown. I'm referring to an invisible spiritual hero who is growing to spiritual maturity. People in the community may not be aware of you as an invisible hero, but God certainly is. Yes, ang mga tao palibot na to, dili sila magkaibalong nga invisible hero data. Kuan data, dili makita nga bayani. By now, dili ta bayani sa kalibutan. But in the sight of God, we are hero. Tungkol kay ang Diyos nakakita sa atong mga gibuhat, nakasabot siya sa atong mga gihuna-una. So be an invisible hero.
This is the second way to glorify God. As an invisible hero, you spiritually influence those around you, such as your family, work, friends, casual contacts, and members of your congregation. So, invisible hero, mahimo kang impact nga to sa gitawag na to sa tanan. Sugod sa imong pamilya, sa imong asawa siguro, nga sa imong mga anak, sa imong mga parente, sa imong mga higala, nga to sa imong mga kauban sa trabaho, o tanan, no? Mao kana siya. Mahimo ikaw nga impact ngadto kanila. Now, an invisible hero can also have international impact through serving as a missionary going into the far corners of the world to spread the gospel message and the word of God. So, ang invisible hero, pwede po ka nga mahimong missionary. O sa imong pagka-missionary, gitawag ikaw international impact. Kay gibiyaan nimo ang imong dapit tungod lamang sa imong pag-mission ngadto sa ubang dapit sa katuyuan nga makasangyan ka sa pulong sa Dios. As an invisible hero, you will leave a heritage for those who follow you in the next generation. So as invisible hero, pwede ikaw nga magbilin o kanang gitawag na itong heritage for those who follow you in the next generation. Halimbawa, kita, no? Nahimo kitang heritage hero o heritage impact. Sa dihang mawala na ta, ang mga taong nakahibalungan hikanato nga nagabuhat kita sa mga buluhaton diya sa Ginoo, makita nila kanto ug masunod nila ug unsa man ang atong mga ginabuhat samtang kita aniya panini nga kalibutan. Mao ka nang gitawag na tog heritage, no? Heritage impact. Gamay na lang atong oras. Mahuman siguro nato ning atong humalon kini sa karon, no? So Jesus Christ reminded the disciples and us in John 17:14 that we are just sojourners on this earth. Unsay sabot kita mga kuan lang ta, mga lumalangyaw lang ta nining kalibutan. I have given them your word, and the word has hated them, for they are not of this world, any more than I am of this world. Our citizenship is in heaven. Yes, dili tataga din his kalibutan. Adunay giandam ang Dios nato nga permanente nga dapit nga maong langit. Mao kini siyang doctrine sa politeuma. Nindot kini siyang subject. Our citizenship is in heaven. Ang word citizenship sa Griego nga pinunungan gitawag siya politeuma. So as a Christian in phase 2, time you are here to represent Jesus Christ within your spheres of influence. So, ingon nga Kristohanon ug napakita sa phase 2, wa pa ta moabot sa phase 3 sa eternity. Time you are here to represent Jesus Christ within your spheres of influence and to represent Him to those who are lost and dying. So, samtang napatas kalibutan, sa itong buluhaton, maong kita ang representative ni Jesus Christ sa mga katawhan nga nagkitahanglan pa og kaluwasan. Dapat mahimo kitang magnetism, mahimo kitang salt, mahimo kitang light sa mga tao palibot nato. So to let the unbelievers see the advantage of having a new life in Christ. Para nga ang mga dili magtotoo makita unta nila ang kanindot diay o ang benepisyo diay sa usa ka tawo nga adunay pagtuo sa Dios. Ug makabaton sila kinabuhi nga walay katapusan. Ug busa sa Mark 16:15 nagaingon, "Go therefore and proclaim the good news of the gospel of Jesus Christ." So kinahanglan nga magkasangyaw gid kita sa pulong sa Dios. Freely you have received, freely you must give. Sa Matthew 10:8. So do you not know, or do you know why we are such a prosperous nation and still have many freedoms? It is because we stand on the shoulders of many spiritually mature Christians who have gone before us. They fulfilled their calling and glorified God to the maximum. Sa Luke 12:48, from everyone
who has been given much, much will be required, and to whom the entrusted much, of him they will ask all the more. I challenge you to do the same, so when you get to heaven, you will hear the Lord say to you, kanindot og yun ani ang atong madungog sa malabot ng mga adlaw. Usa ka dakong challenge nga hika nato, nga dapat magatubo gid kita nga sa pagkahamtong, magiging espirituhanon kita, magpartisipar kita sa mga buluhaton sa Dios, ug ang mga opportunity nga ihatag sa Dios nga hika nato, ato gid kini siyang pagasundon, atong pagatumanon ang iyang ginapabuhat ngayon sa atong kinabuhi. And then, sa dihang wala na ta dinhi, sa dihang dito na niya ta sa langit, sa dihang anaa na ta sa tubangan ni Kristo Jesus, madunggan na to ang mga pulong, gikan sa baba sa atong Ginoong Hesukristo, ang magaingon, well done, my good and faithful servant. You are faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Matthew 25:21. Magkapanghinawot kita, no? Nga samtang nagatubo kita sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, maunta kini ang atong handom sa atong kinabuhi, magatubo kita ngadto sa pagkahamtong, mahimo kitang magnetism, mahimo kitang impact, mahimo kitang energizer, influencer ngadto sa mga tao palibot nato. Ug nga daghan ang mga tao ang magaduol sa Ginoo, mga kabig di sa Ginoo, tungod kay kita nagatubo man ngadto sa pagkahamtong. Until such time na mahuman nato ang atong mga buluhaton, ug didto na niya kita sa langit, magkinabuhi kita kauban sa Dios. Kinabuhi nga malipayon, kinabuhi nga walay katapusan kauban sa atong Ginoo. Ug busa ang atong oras gamay naman lang gid kaayo. Gamito na lang natin kinisya sa atong pagampo ug human ini akong pagbasahon ang katong mga nagasunod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios pagkahuman sa atong pagampo. Magampo kita. Amahan namo nga Dios, salamat gyud sa panahon nga imong gihatag nga kanamo usa ka oras ug tunga nga dinadto kami opportunity sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kayo. I pray for all nga di online, nagapaminaw sa imuhang pulong. Salamat gid Father God kanila na imong tang opportunity nga ni kanako nga ako makapangalagad nga kanimo. Salamat sa imong padayon nga pagpanalangin kanila, paghatag og opportunity, pagpatubo kanila nga diin sila magakinabuhi gyud nga malipayon diya sa pagpangalagad nga na kanimo. Ang tanang dungog, tanang himaya ang ginauli nga na kanimo, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.